Johnson, sadyang binago mo ang petsa ng kasal mula tag-araw patungong taglamig at pinasuot mo sa kapatid ko yang manipis at murang bestidang pangkasal para umiyak siya sa lamig? Ano, may konsensya ka ba? Natatakot ako baka hindi siya umiyak ng malakas para pasayahin tayo. Gusto ko ang masamang ugali mo. Kadiri, Ginoong Williams, bigla mo na lang iniwan ang 1 bilyong pisong negosyo at umuwi para lang makita na ang kapatid mo ay may relasyon sa kapatid ng nobya. basura lang yan na madaling ayusin. Hindi nila karapat-dapat ang atensyon ko. Bumalik ako para lang sa kanya. Hindi ba't nobya siya ng kapatid mo? Hindi, magiging asawa ko siya. 1 dekada ko na itong pinaplano. At ang magiging ina ng 3 kong anak. Johnson? Anong ginagawa mo? May ginagawa kami na ikasasaya naming dalawa ni Johnson. Diana, hindi kita pakakasalan. Ang kasal ngayong araw ay ikinansela. Bakit? Una, masyado kang prangka at konserbatibo na naghihintay pa ng gabi ng kasal. Hindi ka tipo ni Johnson. Ang dahilan kung bakit kanya niligawan noon ay para lang pagtripan ka. Pangalawa, mas gusto ng pamilya ninyo ang kapatid mo kaysa sayo. Wala kang silbi para sa akin. Pangatlo, ang premarital examination. Ano? Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ikaw, Jana, infertility o kawalan ng kakayahang magkaanak dahil sa paulit-ulit na pagkalaglag. Infertility. Hindi totoo yan. Ayos lang siya. Siya ang pinakamabuting babae sa mundo. Peke ang diagnosis na ito. Birhen pa rin ako. Siyempre, Peke, dahil may pinapagawa kami. Yung kararaunan, ito ay hindi ang kasal mo kay Johnson, kundi ang engagement party namin. Ang pamilya Bruce ay isang kilalang pamilya sa Jiangcheng. Ang anak ko ay hindi maaaring maging kilala sa pagtanggi sa nobya sa huling sandali. Kaya ang magagawa lang namin ay gawin kang isang kahabag-habag na babaeng iniwan. Inagrabyado ninyo ako. Eh ano naman? Tingnan mo ang sarili mo. Wala kang wala. Anong lakas ng loob mong makapasok sa pamilya namin? Kasalanan mo yan. Hindi mo kayang makuha ang pagmamahal ni Johnson. Gianna, kawawa ka naman. Kung ako ang nasa kalagayan mo, namatay na ako sa kahihiyan. Pinapatay ninyo ako. Hindi ako susunod sa gusto ninyo. Lahat ng paghamak na ginawa ninyo sa akin ngayon, tatatakyan sa isip ko. Balang araw, babayaran ninyo yan ng paulit-ulit. Ikaw, Matigas pa rin ang ulo mo. anong gusto ninyong gawin? Anong gusto namin? Naghanda ako ng 1 baso ng alak para sa'yo at may hinalo na espesyal. Magkakaroon ng magandang palabas na tatawaging kahihiyan mo mamaya. Manang kong mahal, inisip ko na yan para sa'yo. Ang mga lalaking ito ay pinili ko. Malalakas at malulusog sila, gagawin ka nilang parang nasa langit ngayong gabi. Panaginip lang yan. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Ano pang hinihintay ninyo? Habulin siya! Mr. Williams, nasa panganib siya. Mr. Williams. Mr. Williams, tulungan mo ako.
nandito na siya. Sige. Sino ka? Dapat mong intindihin ang sarili mong negosyo. Hindi mo ba ako kilala? Well, matagal ng 10 taon. Kilalanin natin muli ang isa't isa. Ang lakas ng loob mong hampasin ako. Tandaan mo, ako ang magiging bangungot mo araw-araw. Bastardo. Dinroga mo ang nobya, mukhang gusto mo ang ganitong paraan. Dinagdagan ko ng 10 beses ang gamot sa alak na ito. Magsaya ka. Anong ginagawa mo? Hindi. Hindi. Mr. Williams, sino ka? Umalis muna tayo dito. Ginoong Williams, dugo ang kanang kamay mo. Okay lang, maliit lang to. Anong problema? Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Ang galing-galing mo. Salamat sa pagsakip mo sa akin. Talaga? Talaga? Pasasalamatan mo ako? Paano mo ako pasasalamatan? Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng ipon ko. Pero baka hindi ganun kalaki ang pera ko. Hindi ko kailangan yon. Anong gusto mo? Siyempre, ikaw ang gusto ko. Kuya, bakit ka nakaupo dito at umiiyak? Gutom ka ba? Kainin mo itong candy. Ayaw ko ng candy. Gusto ko ang nanay ko. Pinatay ng masasamang tao ang nanay ko. Nawala ko siya. Nawala ko rin ang nanay ko. Pero dapat tayong maging mas malakas para mabuhay ng mas mabuti kaysa sa lahat. Kunin mo. Sige na. Lolo, pumunta tayo sa ibang bansa. Babalik ako sa loob ng 10 taon, tatayo ako sa tuktok, at papaluhurin ang lahat sa akin. Gian na nandito na ako. Mula ngayon, sino mang saktan ka, magbabayad sila ng 1,000 beses. Ginoong Williams, masama ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong tulungan ulit? Sigurado ka ba? Hindi ako mabait na tao. Mabait na tao. Sa lahat ng mga taon, ako'y palaging naging mabait na tao. Ako'y mahinahon at maingat at hindi kailanman nanggugulo. Ako'y matatag at mabait. Hindi ako lalabag sa sinuman maliban sa aking sarili.
Hindi ba ako sapat na mabuti? Oo, sapat na mabuti ka. Ngunit ang aking nobyo ay nagtaksil sa akin kasama ang kapatid ko. Gusto nilang sirain ang aking kinabukasan. Kaya, tapos na ako sa pagiging mabuting babae. Ngayon gusto ko lang maging masaya. Ginong Williams, paano kung pumunta ka na lang sa hotel? Baba ka na sa kotse. Ang proaktibo niya, kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito at dalhin siya pabalik sa bahay. Mabuting babae. Tawagin mo akong Honey. Honey? Dinala mo ako. At dinala mo pa ang mga damit ko. Hindi ba sa tingin mo'y sobra na ito? Tigilan mo yan, okay lang ako, aalis na ako. Kaya nagkukunwari kang hindi ito nangyari? Mukha ba akong lalaking hindi kailangang managot? Ano ba ang gusto mo? Gusto kitang pakasalan. Pakasalan ka? Hayaan mong magpakilala ako. Ang pangalan ko ay Daniel Williams. Ako ang kapatid sa ina ni Johnson at ang kuya niya. Ano ang sinabi mo? Ako ang kuya ng dating asawa mo. Lahat ng lalaki sa pamilya mo ay basura. Ang kapatid mo ay sinungaling, nang lolo ko ng damdamin. Ikaw naman ay walang hiya, nang aabuso ng kapwa. Huwag mo akong ikumpara kay Johnson, basura siya. Ano? Bakit mo dinudurog ang sarili mong kapatid? Teka. Sinuntok mo lang siya. May hindi pa natatapos na usapan kayong dalawa? Oo. Kinamumuhian ko siya. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Bruce. 10 taon na ang nakalipas. Dinala sila ng ina ni Johnson, pati ang kapatid niyang babae sa aming pamilya. Pinatay nila ang nanay ko, pinutol ko ang ugnayan sa tatay ko at nag-abroad. Ngayon lang ako bumalik. Kaya gusto mong maghiganti sa kanila? Gianna, ang talino mo. Kaya, gusto mo bang sumama sa akin para maghiganti tayo? Ano ang plano mo? Una, pakasalan mo ako. Sabi nila, hindi ka karapat-dapat na mapasok ang pamilyang Bruce. Basta pakasalan mo ako, hindi mo lang sila mapapahiya, magiging manugang ka pa ni Johnson. Ayon sa alituntunin ng pamilya, kailangan niyang lumuhod at magserbisyo ng tsaa sa iyo. Luluhod siya at maglilingkod ng tsaa sa akin? Oo. Gianna, wala kang ginawang mali pero ikaw ang dapat sisihin para sa kanila. Patas ba yun? Hindi mo ba gustong baligtarin ang sitwasyon? Kapag sila ang pinakamayabang, ikaw ang nasa itaas at lubusan silang hiyain. Pagsisihan nila ang ginawa nila sa'yo, iyak sila at mapahamak. Sige, game ako. Ang pakikipag-asawa sa akin ang pinakamagandang desisyon. Kung magkakaanak ka, mas lalong magiging maayos. Para wala nang maniniwala na baog ka. Pero, Well, akala mo ba basta-basta lang akong umuwi at wala akong karapatang magdesisyon? Hindi ako karapat-dapat maging asawa mo, di ba?
Hindi mali ang pagkakaintindi mo? Iniisip mo, hindi ako ganong magiliw. Nasaktan ka. Gian na unang beses ko ito. Kung hindi ka nasisiyahan, pwede pa nating subukan ng ilang beses. Mabilis akong matuto. Tama na yan. Hindi ako dissatisfied. Ibig sabihin, nasisiyahan ka. Kaya't deal na tayo. Pumunta na tayo sa hotel para maghanda, tapos magpapakasal na tayo at kumuha ng marriage certificate. Hindi ka pa tapos maligo. Ako, wala akong ibang damit. Nabili ko na para sa'yo. Habang naliligo ka, isang palda. Kasama ang mga alahas na bagay. At saka, Hindi mo na kailangang bilhin ito. Salamat. Magpapalit na ako ng damit. Pwede ka nang umalis. bibili ako ng pagkain para sa'yo. Mahilig ka ba sa maanghang? Mas gusto mo ba yung malasa o yung masabaw? May allergy ka ba sa kahit anong pagkain? Kahit anong okay lang sa akin. Bilan mo ako ng isang order ng bawat isa. Sige. Nakipagtalik ako sa kuya ng nobyo ko. Maalaga siya. Pero wala siyang girlfriend? Baka hindi siya magaling doon? Ang tanga ko. Naranasan ko lang yung lakas niya. Masakit ang bewang ko. Oh, bakit niya ako gustong pakasalan? Ibig sabihin ba? Plano niya ito? Hello. Gianna, ang kapal ng mukha mo. Nakipagsabuatan ka sa mga tagalabas para itrap si Mr. Bruce. Nagbibiro ka ba? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa akin? Kahit na gusto kanyang sirain, malaking biyaya na yon para sa'yo. Umuwi ka ngayon, aminin mo ang pagkakamali mo. Paano kung hindi ako umuwi? At aminin ang pagkakamali ko? Kung gagawin mo yan, itatapon ko ang sapatos ng nanay mo sa maduming kanal. Nababaliw ka ba? Sige. Hintayin mo. Uwi na ako ngayon. Dahil hindi ko makukuha ang kalayaan sa pagkompromiso, puputulin ko na ang ugnayan ko sa kanila. Ayokong manatili sa bahay na yon. Gianna, kakapirma mo lang ng kasunduan para pakasalan ako ngayon. Gusto mo nang tumakbo. Hindi ako may nangyari sa pamilya ko. Kailangan kong asikasuhin ito. Sasamahan kita. Hindi. Ginamit ng tatay ko ang abo ng nanay ko para takutin ako. Natatakot ako na kung sumipot ka, hindi niya ito ibibigay sa akin. Kung uuwi kang walang dala, magdurusa ka. Nakapaglaro ka na ba ng apoy?
Gets mo? Oo. Sige na. George, Opo. Kuya, magpapakasal na ako. maligayang bati. Pero ang pamilya Gianna ay nakakainis. Nakapalagay ng loob nilang galawin ang hipag mo. Ano sa palagay mo? Gibain ang pamilya Gianna, suportahan ang hipag natin. Gibain ang pamilya Gianna, suportahan ang hipag natin. Gibain ang pamilya Gianna, suportahan ang hipag natin. Mabuti. Kung gayon, puntahan natin ang pamilya Gianna. Gianna, kahit mag-isa ka, hindi bale. Dadaling ko ang aking mga tao para maging sandigan mo. Buisit, ako si Johnson Bruce. Kailan pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan? Gagantihan ko si Gianna ng buong dugo. Anong nangyari? Hindi ba maayos ang kasal? Paano nasugatan si Mr. Bruce ng ganoon? Mapa, kasalanan ng ate ko. Gusto lang naming ni Johnson na turuan siya ng leksyon at pilitin siyang umayaw sa kasal. Pero hindi ko inasahan na makikipagsabwatan siya sa isang dayuhan at muntik nang sirain si Johnson. Suwail talaga siya. Johnson, kasalanan ni Gianna ito. Hindi ko na siya kikilalaning anak ko kapag bumalik siya. Gawin mo sa kanya ang gusto mo. Hindi ko siya papatayin. Masyadong madali yon para sa kanya. Ano ang gusto mo? Sabihin mo, ikaw ang boss. Una, papaluhurin ko siya dito at magmamano sa akin ng 300 beses at aminin sa harap ng lahat na siya ay isang hamak at maruming tao. Sige, Pangalawa, gusto kong maranasan niya ang dinanas ko ng 100 beses. Gagamitin ko itong malaking silindro. Sige, basta masaya ka, gagawin ko ang lahat. Pangatlo, dudurugin ko ang mga tuhod niya at babaliin ang mga kamay niya. At pananatilihin siyang mabuhay dito, gagawin ko siyang isang halimaw na kinamumuhian ng lahat. Pagsisisihan niyang hindi siya namatay. Oo, suwail siya. Nararapat lang sa kanya yon. sige, ipinapangako ko sa iyo. Hintayin natin si Gianna at ipadala siya sa impyerno. Sino ang pinag-uusapan ninyo? Hindi ba't ikaw ang nagpatawag sa akin dito? Narito na ako. Ano pa ang gusto mo? Diyan na ang kapal ng mukha mo, pinahiya mo ako, papatayin kita. Johnson Bruce, huwag mong baluktutin ang katotohanan, ikaw at si Monica ay nagkakarelasyon. At ikaw ang nagpakana na baog ako. Wala kang karapatang saktan ako. Ano ang problema doon? Nawala sa'yo ang nanay mo, ayaw sa'yo ng tatay mo. Sinaktan kita dahil iginagalang kita. Hindi ka nagpapasalamat sa akin, nakipagsabwatan ka pa para saktan ako ng mga ibang tao. Papatayin kita. Bakit ako dapat magpasalamat sa iyo? Ikaw? Salamat sa pagbibiro at pagloloko sa akin at paglalaro sa nararamdaman ko. O magpasalamat sa pagiging plastic at walang hiya na ng babae kay Monica. O magpasalamat sa pagpapakana na baog ako at paghanap ng mga lalaki para gahasain ako. Gianna, ano ang problema mo? Johnson Bruce, sa tingin ko dapat akong magpasalamat sa'yo. Dahil ipinakita mo ang tunay mong kulay. At kayong lahat ay mga plastic at walang hiya. Kaya hindi ko na kaya, mula ngayon kung sino man ang mang-api sa akin, gagawin ko silang ihawin na baboy. Halika, sino ang may lakas ng loob? Halika! Gianna, baliw ka. Paano mo na itaya na sunugin kami? Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, hulihin yang baliw na yan. Huwag kang gagalaw, hindi ko alam kung masasaktan ka o hindi. Mas magaling pang magsalita ang aso kaysa sayo. Ella, huwag mong kalimutan, kabit ka lang ng tatay ko. Wala kang karapatang magsalita dito. Anong kabit? Suwail na bata, anong kalokohan ang sinasabi mo? Nanay mo siya. Matagal nang patay ang nanay ko. Hindi siya nanay ko. At ikaw,
Pinapalaki mo ang anak ng iba at hindi mo kinikilala ang sarili mong anak. Napakamura mo. Anong sinabi mo? Ang lakas ng loob mo. Ate, nagagalit si tatay. Wala kang respeto sa kanya. Tama. Pamilya tayo. Ipababa mo muna yan. Hindi tayo. Ibigay mo sa akin ang urna ng nanay ko. Aalis na ako kaagad dito. O magkakasama tayong pumunta sa impyerno. Sige, ipababa mo yung hawak mo. Ibibigay ko sa iyo ang urna. Ate, pumayag na si tatay sa'yo, pakibabaan mo na. Nakakapagod yung hawakan ng matagal at hindi maganda kung may masaktan. Tama ba? Huwag kang maglalaro. Kunin mo na ngayon. Diana, narito ang urna. Ipababa mo muna yung hawak mo. Buksan mo, kailangan kong tignan. Ate, anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagtitiwala sa amin? Oh, hindi na kailangan. Gianna, pangako ko. Nasa loob ang abo ng nanay mo. Tigilan mo yan. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Buksan mo. Sige, gagawin ko na ngayon. Ibigay mo sa akin. Heto. Ngayon, hindi na siya makakakita. Dakpin siya. Bilisan nyo. Huwag kang gagalaw. Sinong gumalaw, mamamatay. Johnson Bruce, papatayin kita. Wala na yang bisa ngayon. Gianna, ngayon wawasakin kita. Hulihin siya. Bitawan mo ako. Puta, hindi ka ba mayabang kanina? Sige, sunugin mo pa ako. Johnson, winasak mo ang abo ng nanay ko. Kahit multo na ako, hindi kita patatawarin. Abo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hari na lang ang laman niyan. Ang abo niya, itinapon ko sa kanal nang ikasal ako sa tatay mo. Natalo siya noong buhay pa siya, kaya pagkatapos niyang mamatay, sa mabaho at maruming lugar lang siya dapat. Ella, puta ka. Papatayin kita. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo, malanding puta. Nasa poder mo na kami ngayon. Monica, naalala mo ba ang 3 bagay na sinabi ko kanina? Siyempre, una, papaluhurin siya at magmano sa'yo ng 300 beses. Layuan mo ako. Lumuhod ka. Oh, magaling. Magmano ka sa kanya. At tumahol na parang aso. Bilisan mo. Hindi ako magmamano sa mga hayop. Panaginip lang yan? Ayaw mong gawin, di ba? Tutulungan kita. Itapon siya sa silindro, magli-livestream ako at ipapakita sa lahat kung gaano siya kapangit. Maglakas loob kang gumalaw at uunahin kong pilayin ang mga kamay mo. Huwag niyong galawin yan. Gianna? Magpaalam ka na sa mga kamay mo. Tigilan mo yan. Sino yan? Naglakas loob kang hawakan siya. Naghahanap ka ng gulo. Gianna. Kahit sino ang gumawa,
Magbabayad sila. Bubugin ninyo sila. Tigilan ninyo yan. Gianna, masakit ba? Paumanhin. Nahuli ako. Hindi ka nahuli, Ginoong Williams. Kasalanan ko, hindi ko sila natalo. At naubos na ang gas sa lata. Naubos mo ang lahat ng gas sa lata. Magaling ang ginawa mo. Ako na ang bahala. Nasaktan ka nila. Hindi ko palalampasin ang kahit isa sa kanila. George, Ginoong Williams. Tigil. Dalhin ninyo sila sa itaas. Sino ka? Ang lakas ng loob mong maggulo dito. Ikaw pala. Pinabayaan mong gawin sa akin ng mga lalaking yun. Demonyo, anong lakas ng loob mong magpakita ulit? Anong gusto mong gawin? nandito ako dahil hindi ka pa natututo. May lakas ka pa ng loob na hawakan ng mga tao ko. Mga tao mo. Si Gianna ba ang ibig mong sabihin? Kailan pa siya naging sayo? Kanina lang. Nahulog ang loob ko sa kanya. Dapat ko siyang pakasalan. At hindi mo dapat kahit hawakan ang isang hibla ng buhok niya. George! Sabihin mo, alin sa mga kamay mo ang sumakit sa kanya, kaliwa o kanan? Anong gagawin niyo? Bitawan niyo ako. Kahit anong gusto mong gawin sa kanya, gagawin din namin sa'yo. Hindi. Ako ang pangalawang binata ng pamilyang Bruce. Kung sasaktan niyo ako, papatayin kayong lahat ng tatay ko. Ang ingay mo dahil hindi ka makapagsalita. Baliin ko na lang pareho. Huwag kang tumingin, marumi. Hoy, baliw ka. Nakipagsabwatan ka pa sa kanya para sirain ang mga kamay ni Johnson. Gianna, nagdulot ka ng malaking problema. Hindi ka palalampasin ng pamilya Bruce. Maghintay ka na lang na mapira-piraso. Ikaw? Sinisira mo ang pamilya natin. Nawawala ka na sa sarili mo. Katawa-tawa. Tama lang nasaktan niya ako. Akala mo maliligtas ako ni J. Williams? Jones Taylor. Dahil ayaw mo sa akin, hindi na kita kinikilalang ama. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Sabi ko, gusto kong putulin ang relasyon natin. Pirmahan mo. Ayaw na kitang makita pagkatapos nito. Wala nang komunikasyon. Hindi ko pipirmahan. Anak kita, dadalhin mo ang dugo ko habang buhay. Hindi mo ako mapapalayas magpakailanman. Hindi ko gagawin yan. Hindi mo pa nahaharap ang katotohanan. George, Opo. Ano ang ginagawa mo? Pipirmahan ko na. Tigilan mo na. Pipirmahan ko na. Madam, pumirma na siya. Pakitingnan mo. Walang problema. ilagay mo siya sa silindro. Ipadala mo siya pabalik sa pamilyang Bruce. Gianna, tara na, ilalabas kita sa impyernong ito.
Anong problema? Wala. Hindi ko lang inakalang ganito ako aalis sa pamilya ko. Gianna, hindi yon mahalaga. Ang pag-alis ay para sa mas magandang buhay. Tama ka, Ginoong Williams. Mabubuhay tayo ng mas maayos. Well, pwede na ba tayong kumuha ng lisensya sa kasal ngayon? Ano? Tara na. Hiyang ngitian mo ako. Gianna, sige na, ngitian natin to. Tatlo, dalawa, isa. Sige. Maligayang bati. Tapos na. 10 taon na, Gianna. Sa wakas, akin ka na. Gianna, kakabili ko lang ng bahay na ito. Tingnan mo, kung magugustuhan mo. Ang ganda. Ito na ang magiging tahanan natin. Maligayang pagdating sa ating tahanan, Gianna. Maligayang pag-uwi, Ginoong Williams. May kasama tayong isa pang tao. Sino yon? Nanay? Gianna, alam ko, nalulungkot ka dahil hindi mo nakuha ang kanyang abo. Nagpagawa ako ng isang larawan. Para maalala mo siya dito sa bahay. Ginoong Williams? Alam mo ba? Wala akong litrato niya. Kahit isa wala. Pagkalipas ng maraming taon, muntik ko nang makalimutan ang itsura niya. Bakit wala ka nito? Pagkamatay niya, sinunog ni Jones ang lahat ng litrato niya. Nakiusap ako sa kanya. Gusto kong mag-iwan siya ng isang litrato bilang alaala. Pero tumanggi siya. Pinilit niya akong tawaging ina si Ella. Tatay, huwag mong sunugin lahat ng gamit ni nanay. Gianna, patay na ang ina mo? Si Ella na ang magiging bagong ina mo. Kung maglakas loob kang sumuway sa kanya, itatapon ko ang abo ng ina mo sa maduming kanal. Akala ko playboy siya. Nun. Baka mahal pa rin niya ako ng kaunti. Kaya, kahit mabait siya kina Monica at Ella, at masama sa akin, tiis lang ako. Iyon lang ang paraan. Pero ngayon alam ko na. Ginamit nila ang abo niya para kontrolin ako. Gusto nila akong sanayin para maging tauhan na kapakipakinabang sa kanila, walang pagtutol. Itinapon na nila iyon. Itinapon sa kanal ang abo niya noong araw na ikinasal ako sa tatay mo. Mr. Williams. Galit ako sa kanila. Ayokong mabuhay ng maayos ang mga iyon. Tulungan mo ulit ako. Okay? Okay. Kahit anong gusto mo. Basta mayroon ako nito. Basta gusto mo. Maibibigay ko yan sa iyo. Okay ba yun? Kaya mo pang ibigay ang buhay mo. Ang laki ng tiwala mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na baka ganun din ako?
Hindi ako natatakot Bakit? dahil naniniwala akong yung taong makakapagbalik sa nanay ko, hindi yon masamang tao. At may marriage certificate na tayo. Talaga bang ibibigay mo sa akin ang lahat? Walang pagsisisi. Ibig kong sabihin, huwag kang magsisi habang buhay. Hindi ako magsisi. Habang buhay. Sige, gusto ko. Ang pagmamahal mo, puso mo, at lahat ng tungkol sa'yo. Mabibigay mo ba yon sa akin? Mr. Williams, ang mga sinabi mo, baka hindi ko mabigay ang mga yon sa'yo ngayon, pero gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige, pangako ko sa'yo. Talaga? Ako, si Daniel Williams, hindi kailanman sumira sa aking pangako. Lalo na para sa'yo. Gianna, pag-usapan natin. Paano mo gustong harapin sila? Paano kung ganito, hahayaan kong pilayin sila ni George? Hindi. Ayaw ko. Padalhan sila ng basta-basta. Sige, kahit ano ang gusto mo, basta ito ang gusto mo, kaya kong gawin yon. Gusto kong kunin ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanila. Gagantihan ko sila sa bawat bahagi ng kanilang pananakot, panlilinlang, at pagsasamantala, papapanagutin ko sila sa lahat ng pinsalang ginawa nila sa akin at sa aking ina. At sa'yo. Sige. Karapat-dapat ka sa pagmamahal ko. Nagmamalasakit ka sa akin. Napakabait mo. Paano kita hindi mamahalin? Simulan na natin ngayon. Sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng isang pambihirang pulong ng pamilya ng mga Bruce. Sa panahong iyon, susubukan ni Johnson na magpapapansin sa mga nakatatanda at agawin ang posisyon ng tagapagmana. Pero kung ako ang babalik, wala siyang makukuha. Sigurado ka ba? Mahigpit ang pamilyang Bruce sa mga patakaran at mas binibigyang halaga ang personal na lakas. 10 taon na ang nakalipas, ako ang panganay na anak ng pamilyang Bruce at ang pangunahing tagapagmana. Paano naman pagkatapos ng 10 taon? Pagkatapos ng 10 taon, kaya ko nang kontrolin ang buong pamilya ng mag-isa. Sige. Una, maaari natin siyang ibagsak sa oras na akala niya ay hindi siya matatalo. Sabihin sa lahat na may relasyon siya kay Monica. Itatak sila bilang mga hayop magpakailanman. Pangalawa, ako ang magpapanggap na tagapagmana. Papaluhurin ko sila at paglingkuran ka ng tiya. Igalang ka ng buong pamilya bilang aking asawa. At lilinisin ko ang iyong pangalan sa kanilang mga kasinungalingan. Tungkol naman sa Taylor Group, alam ko na nahihirapan sila sa pera. Nababahala si Jones para mapakasal si Monica kay Johnson. Tiyak na plano niyang iligtas nila ang pamilyang Taylor. Anong pagkakataon? Ikaw ang may huling salita. Bilang ina ng pamilyang Bruce, kahit katiting. Ay hindi siya makakakuha. Wala siyang makukuhang kahit isang kusing. Tungkol naman kay Ella, alam kong may malaking sikreto siya, ilang araw lang ang nakalipas. Ano ba ang sikreto? Epektibo nga talaga. Masisira siya ng tuluyan, wala nang pangalawang pagkakataon. Kapag nasira ang reputasyon ni Monica, kapag nahayag ang sikreto ni Ella, kapag nabigo ang plano ni Jones, titingnan ko kung magagawa pa nilang magmahalan pa rin. Gayunpaman, para magtagumpay ito, kailangan mo akong tulungan. Salamat! Gianna, kasal na tayo. Dapat bang baguhin mo ang pagtawag mo sa akin? Lagi mo akong tinatawag na Ginoong Williams, parang hindi tayo magkakilala. Ano ba ang dapat kong itawag sa'yo? Paano kung
Daniel? O kaya mahal? Hindi pa ako naliligo. Mauna na ako. Daniel, anong ginagawa mo dito? Hindi ba ako pwedeng manatili dito? Wala na akong ibang matitirhan. Ito ba ang kwarto ko? Oo, ito nga. Pero sino ka ba? Sino pa ba ako? Asawa kita, mag-asawa tayo. Ang kwarto mo ay kwarto ko na rin. Ibig mong sabihin? Kailangan bang magsama tayo sa kama ngayong gabi? Siyempre, hindi. Mabuti? Ngayong gabi, bukas na gabi, at bawat gabi mula ngayon magkakasama tayong matutulog. Ngayon na? Pero iba ang gabing ito. Kasalan natin ngayong gabi. Ginong Williams ako. Ano ang dapat kong gawin? Gusto na niya? Pero hindi pa ako handa. Huwag kang kabahan. Wala akong gagawin sa ating gabing pangkasalan. Hindi mo gagawin? Hindi pa ito ang tamang panahon kung hindi ka pa handa. Hindi kita pipilitin. Gianna, asawa na kita. May sapat akong pasensya at tiwala para tanggapin mo ako masanay sa kin at umibig sa kin. Ako, si Daniel Williams, hindi pwedeng maging birhen pa rin pagkatapos magpakasal. Pero kailangan mong ipangako sa akin kapag handa ka na, babawi ka sa akin. Sige. Pumapayag ako. Ang bilis mong sumagot. Hindi ka babawi sa sinabi mo, di ba? Hindi. Hindi ako babawi. Sige, usapan na yan. Mahal na ginang Williams. Tandaan mo ang pangako mo. Tungkol naman sa pagbabawi mo sa akin, doble o 79 na beses ako ang bahala. Magandang gabi. Sige. Huwag mo akong talikuran. Gianna, Daniel, may tanong ako. sige ano yon? Bakit mo ako pinakasalan? Ibig kong sabihin, napakagaling mo. Dapat may mas maganda kang pagpipilian. Pangkaraniwan lang ako at marami akong problema. Kasi Hoy, heto kunin mo ang candy ko. pagkatapos kong ayusin ang mga gagong yon, sasabihin ko sa'yo. Ang dahilan. Hindi ka makatulog? Gumawa na lang tayo ng ibang bagay. Hindi ba't sinabi mong wala kang gagawin? Siyempre. Pero kailangan mong bigyan ako ng kapalit.
Ano sa palagay ninyo, Doktor? Magagamot pa ba ang kamay ng anak ko? Ang buto ng kanyang pulso ay nadurog at ang mga litid ay napunit. Kailangan ng maraming operasyon para gumaling. Talagang hindi ito ganap na gagaling. Ang putang iyon. Paano siya nangahas na sakta ng anak ko ng ganito? Papatayin ko siya. Anak, naghihirap ka. Tama na. Walang silbi ang pag-iyak. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit bigla niyang pinalitan ng nobya? Hindi ba't iginiit niyang pakasalan si Gianna noon? Bakit siya nagbago ng isip? At nagdulot pa siya ng malaking gulo. Hindi siya ang may kasalanan. Kapatid ko ang may kasalanan ng lahat. Nakipagrelasyon siya sa isang lalaki na tinatawag na Mr. Williams. Dinala niya ito sa kasal at sinaktan si Johnson. Tatay, demonyo ang lalaking iyon. Pinahirapan niya ako ng husto. Kailangan ninyo siyang hanapin para sa akin. At ihiwa-hiwalay siya. Sandali Mr. Williams? Daniel, anak kita. Gusto mo bang talagang makipaghiwalay sa akin at pumunta sa ibang bansa? Herbert Bruce, pinatay mo ang nanay ko. Herbert Bruce, pinatay mo ang nanay ko. Hindi ka karapat-dapat maging tatay ko. Mula ngayon, gagamitin ko ang apelyido niya. Ang pangalan ko ay Daniel Williams. Ano? Hindi pwedeng si Daniel. Mabait siya mula nung bata pa siya. Ni Isda nga, hindi niya kayang patayin. Hindi niya sasaktan ng kanyang nakababatang kapatid. Tatay, bakit ka nag-aatubili? Si Gianna ang gumawa noon. Ipaghiganti mo ang kapatid ko. Alam ko na talaga, hindi magandang tao ang putang ito. Nagpapanggap siyang inosente. Sabi niya, ipag-iipon niya ang kanyang pagkadalaga para sa gabi ng kanyang kasal. Pero sa totoo lang, dapat marami na siyang nakasex na lalaki. Sa tingin ko, gusto lang niyang lokohin tayo para sa pera. Oo, pera lang ang mahal niya. Lagi niyang gustong mag-asawa ng mayaman. Kung hindi siya ganun kasama, matagal na siyang kinamumuhian ni tatay. Iimbestigahan ko ito. Halika rito. Ginoong Bruce, imbestigahan mo si Gianna at si Ginoong Williams. Wala akong pakialam kung sino siya. Hinawakan niya ang anak ko. Magbabayad siya. Paano naman ang ate ko? Ang pamilya Bruce ay hindi kailanman magpapaubaya sa masamang babaeng iyon. Opo. Gianna, kahit makatakas ka sa pamilya Taylor, ano ngayon? Ang pamilya Bruce ay kikilos. Ikaw at ang lalaki mo ay mamamatay ng walang libingan. Ginoong Williams, ito ang diagnostic report ni Johnson. Ang kanyang mga kamay ay hindi na muling gagaling ng normal. May comminuted fracture siya at tendon rupture sa kanyang kamay. George, Opo. dapat mas brutal ka. May lakas ng loob siyang hawakan ng mga tao ko. Dapat pinagulong mo ang kanyang mga paa at kamay. Gawin mo siyang walang kwentang lalaki sa nalalabi niyang buhay. Di babalikan ko siya at babatuhin ulit. Hindi na kailangan. Malapit ko nang ibalik si Gianna sa pamilyang Bruce. Ginoong Williams, narito ang iyong schedule para sa araw na ito. Walang importante, kanselahin mo na lang. Nais kong magstay kasama ang aking asawa. Walang importante. Ginoong Williams, kayo at si Ginoong Black mula sa Six Shot ay magkikita para i-finalize ang proyektong nagkakahalagang daan-daang milyon sa ganap na 9 ng umaga at merong meeting sa ganap na 2:30 ng hapon. Mas mahalaga siya kaysa sa mga bagay na iyon. Kanselahin mo na lang. Opo. Ay nako, ginagawang tanga siya ng pag-ibig. Pero ngayon hindi na siya manhid at walang puso. Mukha na siyang mas mabait at magiliw. Hindi masama. Sergio, bakit ka tumatawa? Wala po, Ginoong Williams, may iba pa po ba kayong order? Sergio, Opo. paano ko siya magugustuhan? At mahalin ako? Ginoong Williams. Wala pa po akong naging relasyon. O kaya, suwayin mo siya. Kahit na hindi pa ako nagkaroon ng relasyon, narinig ko sa mga babae, sabi nila, gusto nila ng lalaking payatot sa suot. Pero matipuno kapag hubad. At malapad ang balikat. Ginoong Williams, ang lakas-lakas mo talaga, kaya hubarin mo. Gianna,
Gising ka na. Nauuhaw ka. Hindi. Bakit ganyan ang suot mo? Kakatapos ko lang mag-jogging kaninang umaga. Naka-leave ang katulong. Nagluto ako ng almusal para sa'yo. Bakit namumula ang mukha mo? May lagnat ka ba? Wala naman, siguro. Ikaw magluto ka ng almusal, gutom na ako. Sige. Malapit na matapos. Hindi ko napansin kanina. Ngayon ko lang nalaman, ang ganda pala ng katawan niya. Maganda ang abs niya. Ang bewang niya. Tikman mo, sabihin mo kung ano ang lasa. Ang sarap tignan. Pero bakit isa lang, hindi ka kakain? Maaga akong gumising. Nakakain na ako ng almusal. Tubig lang ang kailangan ko. Bakit hindi ka kumakain? Hindi ka ba gutom? Masarap. Ginoong Williams, May sauce ka sa bibig mo. Punasan ko? ako na. Pagkatapos mong kumain ng almusal, dadalhin kita bumili ng mga damit. Bakit? Sa piging sa Makalawa, ang asawa ko ang magsusuot ng pinakamagandang bestida. Magkakasama tayong magbabalik tanaw ng nakamamangha. Sige. Ginoong Williams, Ginang Williams, ito ang pinakabagong mga estilo sa aming tindahan. Maaari nyo itong subukan. Simulan na natin. Sige. Daniel, maganda ba ito? Sunod, Paano naman ito? palitan mo ng iba. Paano naman ito? Hindi maganda. Paano naman ito? Palitan mo. Sunod, Ano sa tingin mo sa besidang ito, Daniel? Gianna. Mukhang maganda. Ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Salamat, pero... Tiningnan ko lang ang presyo, 99,000 ang halaga. Napakamahal nito, huwag mo nang bilhin. Gusto ko ito. Daniel, anong ginagawa mo? Huwag mong bilhin, hindi sulit. Gianna, bestida lang ito. Pero... Tanggapin mo na lang. Asawa kita kapag nagsimula na ang handaan. Gusto kong isuot mo ang bestidang ito para mabighani sila. Gawing magsisisi ang mga taong nambuli sa'yo sa lahat ng ginawa nila. Tama ka. Pinilit nila akong magsuot ng mumurahing kasuotang pangkasal at ginawin ako sa malakas na niebe. Ngayon, maglalagay ako ng bestida na napakamahal para mainggit sila. Gianna, tandaan mo, karapat-dapat ka sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. 3 araw. 3 araw na. Nasaan na si Gianna at yung lalaki? Magsalita ka. Patawarin niyo po kami, lahat sila ay pinapunta na. Pero Pero ano? Pero wala kayong nahanap? Gumastos ang pamilya ko ng malaki para sanayin kayo. Pero wala kayong silbi, mga walang kwenta. Sabihin mo sa akin, nagpapabaya ba kayo? Hindi naman talaga sila naghahanap. Libo-libo ang tao, kahit daga pa sila, mahahanap nyo dapat sila. Oo, 2 tao silang buhay. Paano sila mawawala? Ginoo Bruce, Ginang Bruce, ang kakaiba talaga. Tuwing may lumalabas na bakas, agad-agad na napuputol. Sa tingin ko may mga eksperto na nagbura ng lahat ng bakas nila.
Nagbibiro ka ba? Sino ang may lakas ng loob na bastusin ang pamilya natin? Saan nanggaling ang ibang mga eksperto? Bibigyan ko pa kayo ng isang araw. Kung hindi nyo pa rin sila mahahanap, pupugutan ko kayo ng mga kamay. At itatapon para pakainin ang mga aso. Naririnig nyo ba ako? Opo. Sige anak. Dahil hindi natin sila mahagilap ngayon, maghanda muna tayo ng salo-salo ng pamilya. Ito ang pinakamagandang panahon para mag-agawan sa posisyon ng tagapagmana. Nanay, gusto ko lang putulin sa piraso ang 2 basurang yon. Ang tanga-tanga mo, kapag ikaw na ang tagapagmana, magagamit mo ang kapangyarihan ng pamilyang Bruce. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Tama kuya, mas mahalaga yun. Pero ayon sa alituntunin ng pamilya, ang panganay na anak lang ang maaaring maging tagapagmana. Mga matitigas ang ulo at tangang yon. Si kuya lang ang kinikilala nila. Halika na, wala na siyang paramdam sa loob ng 10 taon. Baka patay na siya sa ibang bansa, hindi na siya muling lilitaw. Sige, sa ngayon dito muna ako tututok. Gianna? Ginoong Williams, gagawin kitang maghangad na mamatay ka na lang. Mga magigiting na nakatatanda, ang aking anak na si Johnson ay kakakuha lang ng malaking proyekto para sa renovasyon ng lumang lungsod na inaasahang magpapataas ng kita ng grupo ng 20 bilyon. Nakikipag-ugnayan pa rin siya sa isang international na gianting kumpanya na tinatawag na Red Umbrella Group. Kung makakamit siya ng kooperasyon, ang pamilyang Bruce ay lalawak sa merkado sa ibang bansa. Mabilis ang pag-unlad ni Johnson nitong mga nakaraang taon. Mukha siyang katulad ng kanyang ama. At ang aking anak ay ikakasal na sa lalong madaling panahon. Si Monica ang pinakapaboritong anak na babae ng pamilyang Taylor. Siya ay mabait at may mabuting asal. At siya ay magiging isang mabuting asawa, tutulungan niyang umasenso pa ang karera ng aking anak. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya at tutulungan siya. Talagang napakahusay niya. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang pangalawang anak. Kung hindi, maaari nating isaalang-alang na siya ang gawing tagapagmana. Ngayong nabanggit mo, si Daniel ay nasa ibang bansa na sa loob ng 10 taon. May balita ba? Tiyo, ayaw ko sanang sabihin ito. Ngunit ngayon ay ang salo-salo ng pamilya, hindi ko na ito maitatago pa. Ano ang ibig mong sabihin? Siya ay nasa isang aksidente sa eroplano, 3 taon na ang nakalipas at pumanaw na. Anong nangyari? Paano siya namatay? Kalokohan yan. Siya ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Bruce. Ada Smith, kailangan mong panagutan ang mga sinabi mo. Ada, pakilinaw mo nga, totoo ba yan? Kung nagsinungaling ka sa amin, ayon sa mga alituntunin ng pamilya, palalayasin ka. Anong sinasabi mo? Akala mo ba nagbibiro lang kami tungkol dito? Pumanaw na siya, nalulungkot din kami. Nang mabalitaan ng nanay ko, 3 beses siyang hinimatay. Mga nakatatanda, tingnan ninyo ito. Ito ang ulat ng aksidente mula sa airline. At ang kumpirmasyon mula sa embahada. Maraming beses ko ring tiningnan hanggang sa tanggapin ko na ang katotohanan. Sayang naman, napakagaling niya nung bata pa. Yamang nangyari na ito, kailangan nating pag-isipang muli kung sino ang magiging tagapagmana. Iminumungkahi kong si Johnson ang maging tagapagmana. Pangalawa siya sa linya ng pagmamana. Wala na si Daniel, kaya dapat siya ang maging tagapagmana. Sa wakas nagawa ko. Mula ngayon, ang buong pamilya ay magiging akin na. 10 taon ko itong pinaplano at sa wakas naging tagapagmana siya. Kapag naging asawa na ako ng tagapagmana, Gianna, magiging alipin mo ako habang buhay. Bumoto tayo sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. Ang mga sumasang-ayon na si Johnson ang maging bagong tagapagmana, pakitaas ang inyong kamay. Sumasang-ayon ako. Salamat sa inyong suporta. Sa hinaharap, pamumunuan ko ang aking pamilya patungo sa mas magandang kinabukasan. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Sino ka? Anong lakas ng loob mong pumunta dito nang walang pahintulot? Gianna, Mr. Williams, gagawin ko ang lahat para hanapin ka.
Pero ikaw ang naunang humanap sa akin. Mga nakatatanda, ito yung dalawang baliw na magkasintahan ang sumugat sa kamay ng anak ko. Tama, ang putang ito ay dati ng nobya ng kapatid ko pero nagdala siya ng lalaki para saktan ang kapatid ko. Kung sila mismo ang humahanap ng kamatayan nila, hayaan mong maramdaman nila ang galit ng pamilya Bruce. Ang galit ng pamilya Bruce. Nakakakilabot pakinggan. Huwag kang matakot, hindi naman tayo narito para maramdaman yan. Ano ang narito kayo? Naisip mo na rin pala, ako ang taong hindi mo kayang apihin. Magmamakaawa ka ba at magmamano ng 300 beses para maging alila ako? Narito ako para masaksihan kung paano ka magsusorry sa pang-aapi mo sa akin. Magmamano ka sa akin at magseserbisyo ka sa akin ng tsa. Ako ang magseserbisyo sa iyo ng tsaa? Gianna, malamang nababaliw ka na, nangangarap ka. Gianna, dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang kapatid ko ay magiging tagapagmana na, kaya niyang durugin ang mga mababang uri tulad mo. Isang hamak na taksil. Hindi mo karapat-dapat maging tagapagmana ng aming pamilya. Anong nangyayari? Paano naging traitor si Johnson? Bakit mo sinasabing kasuklam-suklam siya? 3 araw na ang nakalipas, niloko niya ako kasama ang kapatid kong babae sa labas na si Monica. Nagsinungaling siya at nagsabing hindi ako pwedeng magkaanak at gumawa pa ng peking ebidensya. Kahit na naghahanap pa siya ng 3 lalaki para gahasain ako. Diyos ko, si Johnson pala ay gumawa ng ganong kalupit na bagay. Nang babae siya sa kapatid ng nobya. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko alam, Gianna. Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ako. Nahanap ko na ang lahat ng ebidensya. Narito ako ngayon para singilin ka. Johnson, dapat lumuhod ka at humingi ng tawad kay Gianna ngayon din at aminin ang lahat ng ginawa mo. Kung hindi, pangako ko na masahol ang mangyayari sa'yo. Gusto mo ba akong takutin dito? Akala mo ba natatakot ako? Kung may ebidensya ka, ipakita mo sa lahat. Sige, kung yun ang gusto mo, i-play mo. Hindi ko siya pakakasalan, dinaya ko lang siya para masiyahan ka. Ano? May konsensya ka ba? Hindi, wala ako. Natatakot ako baka hindi siya umiyak ng malakas para masiyahan tayo. Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ikaw, Gianna, kawalan ng kakayahang magkaanak dahil sa paulit-ulit na pagkalaglag. Hanggang ngayon ay matigas pa rin ang ulo mo. Ate, Anong ginagawa mo? akala mo, Nakikita mo? Napakasama at napakababang uri ng tao. Sigurado ka bang ang pamilya Bruce ay kailangan siyang maging tagapagmana? Hindi ka ba natatakot na sirain niya ang pamilya ninyo? Johnson, ginawa mo talaga ang ganitong kalokohan. Dinungisan niya ang pangalan ng pamilya natin. Nandaya siya sa kanyang nobya. Johnson, binigo mo kami. Peke iyan, hindi iyan ang totoo. Ginawa nila iyan para iparatang sa anak ko. Mga nakatatanda, huwag ninyong paniwalaan ang sinasabi nila. Peke iyan. Bakit hindi ka maghanap ng magpapatunay nito ngayon? Tingnan natin kung peke ang ebidensya namin o ang anak mo ang basura. Oo, nandaya ako sa kanya pero hindi mo ako masisisi. Kasalanan niya lahat yan. Siya ay nakakainip, kasing kapal ng tabla. Matagal na kaming nagde-date, hindi ako pinapahawak sa kanya. Lalaki ako at may mga pagnanasa. Anong mali doon? Oo, kasalanan lahat ni Gianna. Kung maiintindihan niya ang kapatid ko, hindi mapipilitan ang kapatid ko at hihingi ng tulong kay Monica. oo, naaawa ako sa kanya. Oo, nagkamali lang siya tulad ng bawat lalaki. Ang mga matagumpay na lalaki ay marunong magkunwari. Hindi nito maaapektuhan ang pagiging tagapagmana ng anak ko. Hindi naman ganon kalaki ang problema. Ang tagapagmana ng pamilyang Bruce ay marangal, isang babae lang kahit 8 o 10 babae, hindi yan mahalaga. Salamat tito sa pagsasalita para sa anak ko. Ang anak ko ay magiging mabuting tagapagmana. Tama, namatay ang kuya ko. Ako ang pinakamagandang opsyon ng pamilyang Bruce. Ano? Gianna, kung sa tingin mo ay hindi patas, pwede kang maging kasama ko, tulad ni Monica. Gusto ko ring maranasan ang lasa ng magkapatid na babae. Paano kung hindi siya namatay? Ano? Ang ibig kong sabihin, ang iyong kuya, ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Bruce, hindi siya namatay. Ikaw, ang walang hiya na impostor, maaari ka bang lumuhod at magpatira pa upang aminin? Gianna, sa tingin ko hindi ka lang tanga, kundi nababaliw ka na rin. Wala kang pakialam dito, wala kang karapatang magsalita dito. Narito ang ebidensya, ang ulat ng aksidente ng airline at ang liham ng kumpirmasyon ay narito lahat. Sinasabi mo hindi siya patay. Ano? Huwag mong sabihin na ibinalik mo siya mula sa impyerno. Gianna, sinasabi ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ang pagpili ng tagapagmana ay usapin ng pamilya. Itinakwil ka ng anak ko, wala kang karapatang magsalita. Sumasang-ayon ako dyan. Hindi ako makikialam sa mga usapin ng pamilya mo.
Gayunpaman, ang aking legal na asawa, siya ang may karapatan. Ano, asawa mo? Ikaw ay kasal na. Sino ang nagsabi? Hayaan mong ipakilala ko. Siya ang panganay na anak ng pamilyang Bruce na nawala sa loob ng 10 taon at ang lehitimong tagapagmana. Daniel Williams. Ang panganay na anak. Siya si Daniel, ang anak ni Mary. Hindi ba patay na siya? Magkamuka ang mga mata niya, ang ilong na ito kamukha ni Mary. Kasalanan ko, napakatanga ko, hindi kita nakilala, anak ko. Hindi mo kasalanan. Paumanhin, nahuli ako. Si Daniel nga siya. Oo. Kanina lang sabi ng stepmother mo, namatay ka raw sa pagbagsak ng eroplano. Peke iyon. Peke ang report at peke rin ang liham mula sa embahada. Gaya ng ebidensya na ginawa ninyo laban sa akin. Peke lahat iyon. Kalokohan. Gianna, pwede bang tumigil ka na? Gumastos ako ng malaki para makuha ang mga opisyal na dokumentong ito. Bakit mo sasabihing peke? Tingnan mo, ang dokumentong ito, wala man lang tamang format at marka. Ang mga report ng airline dapat ay may nakapirming format at mga markang panlaban sa peke. Ang liham ng embahada dapat ay may natatanging selyong bakal at numero. Tumawag ka lang para magpatingin, malalaman mo ang totoo. Ginang Smith, handa ka bang magpatingin ngayon? Siyempre, handa ako. Hindi na kailangan. Ang pinakamahalaga, tingnan ninyo ang dalawang salbahing ito. Isang taong nawala ng halos 10 taon, bigla na lang nagpakasal sa isang babaeng itinapon. Hindi ba't napakasabay-sabay? Oo, hindi makatuwiran. Oo nga, baka isa siyang sinungaling. Tama, sinungaling ang lalaking ito. Espesyal siyang hinanap ni Gianna para magpanggap. Gianna, tumigil ka na sa pagpapanggap. Walang maniniwala sa'yo dito. Naiintindihan mo ba? Ako naniniwala ako. Tatay, Tatay, nandito ka na. Makinig ka, may nangyaring napakakatawa kanina lang. Yung putang iyon, dinala ang lalaki niya para guluhin ang pamilya natin. At ang kapal pa, nagpanggap na kuya ko. Sino? Siya yon. Tatay, tulungan mo ako. Dapat mong parusahan siyang mabuti. Siguraduhing magdusa siya. Daniel, Hinay-hinay, nandito ako. Anong gusto mo sa kanya? Gusto kong balatan siyang buhay, patuyuin ang dugo niya, at itapon para pakainin sa mga aso. At? humanap ng 100 lalaki. At iparamdam sa kanya ang sakit na dinanas ng kuya ko. Mahal, dapat sundin natin ang dating plano. Putulin ang mga paa at kamay ng babaeng ito para malaman nila ang kapalaran ng mga lumalaban sa atin. Magbabayad sila ng dugo. Gusto niyong mamatay sila, di ba? Sige. Ako na ang bahala. Naririnig mo ba ako? Ikaw at ang lalaki mo malapit na kayong mapunta sa impyerno. Mauna ka sa impyerno. Tatay, bakit mo ako hinahampas? Anak mo ako. Mahal, mali ang hinampas mo. Yung peke, nandoon. Anong peke? Sinong nagsabi sa'yo na peke siya? Siya ang pinakamamalaking anak ko at ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Bruce. Daniel, Kuya ko talaga siya. Hindi, ayon sa report, patay na siya. hindi siya mamamatay kahit ikaw pa ang mamatay. Herbert, sigurado ka? Anak mo talaga siya, huwag kang magpaloko sa kanila. Anak ko siya, nakikilala ko siya, at sa nakaraang 10 taon, tinutukan ko siya. Alam mo ba ang Red Umbrella Group? Ang lugar na hindi mo kayang pasukin, itinatag yon ng kuya mo. Ano, siya ang leader ng Red Umbrella Group. Ano, Red Umbrella Group, international na higanteng yon. Ibig sabihin ba, basta tulungan tayo ni Daniel, aakyat ang pamilya natin sa tuktok. Daniel, 10 taon, nauwi ka rin. Labis kitang hinanap. Tigilan mo ko. Sinabi ko na sayo noon, kapag ako'y bumalik, kukunin ko ang lahat ng sayo. Ngayon, ang babae mo at yang anak mong labas, gusto nila akong patayin. Inaapi nila ang asawa ko at gustong palitan ako bilang tagapagmana ng pamilyang Bruce. Kailangan mong bigyan ako ng kasiyasyang paliwanag. Pasok! Paluhurin sina Ada Johnson at Vivian at magserbisyo ng tsaa kay Daniel at sa asawa niya, tapos yumuko at humingi ng tawad. Pagkatapos yumuko ka at humingi ng tawad sa kanila. Lumuhod ka at magmano. Humingi ka ng tawad sa kanila. Magaling si Daniel, ikaw ang boss ng Red Umbrella Group, ang galing. Paano nangyari ito? Siya ang kuya ko. Kuya, mali ako, hindi ko na uulitin, patawarin mo ako. Tapos na. Ang 10 taon kong plano ay nabigo. Daniel, ano ang masasabi mo dito? Kailangan ko ng tsa.
Salubungin ang tagapagmana ng pamilyang Bruce. Kumusta naman ang asawa ko? Salubungin si Ginang Bruce. Ngayon, ikaw naman. Tawagin mo siyang ate. Ate, hindi ko dapat tinulungan ang kapatid ko. Pinagbintangan ka ng pangalawang kuya ko na baog. Pasensya na, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Tawagin mo siyang ate. Ate, Lakasan mo. ate. Mas masahol pa ako sa hayop. Nagkamali ako sa'yo. Patawarin. Patawarin ka ng Diyos. Ang trabaho ko ay ipadala ka para makita siya. Johnson, Vivan, ipadala mo sila sa Africa. Huwag nang payagang bumalik sa China. Dalhin niyo sila. Anak ko. Bakit hindi ka magdiborsyo? Gagawin ko. Ididibosyo ko siya. Pagsamahin natin ang kanilang pamilya. Sasama ka sa kanila. At ikaw, Tio, ikaw ang magiging may-ari ng mina para bantayan sila. Kung maganda ang trabaho nila, maaari kang magretiro at bumalik dito pagkatapos ng 60 taon. Wala na akong pag-asa. Daniel, masama ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ako makakapunta doon. Masama ang pakiramdam mo. Hindi ka aalis. Kung gayon, ipapadala kita sa impyerno at magtapat kay nanay. Ayos lang? Aalis na ako. Aalis ako ngayong araw. Umalis ka na. Manang, ikaw naman ang turno. Manang, pasensya na. Manang, pasensya na. Ang sipag mo. Dahan-dahan lang. Umalis ka dyan, bilis. Magmano ka sa kanya. Kailangan nating humingi ng tawad sa kanya. Ang napangasawa niya ay ang tagapagmana ng Bruce Group at ang pinuno ng Red Umbrella Group. Kung hindi tayo patawarin, ipapadala tayo sa Africa at mamamatay tayo ng kahabag-habag. Bilis! Pasensya na. Ano? Siya ay... Gianna, nagkagulo lang talaga. Sa totoo lang, paborito kita. Tigilan mo. Tumahimik ka. Naiinis na ako. Maaari kong ipaliwanag. Ngayon may dalawa akong regalo para sa iyo. Ang una, nakuha ko na ang Taylor Group. Wala ka ng pera. Imposible ito. Kumalma ka. Mas nakakagulat pa ang pangalawa. Tingnan mong mabuti. Ang anak na babaeng pinalaki mo sa loob ng maraming taon ay hindi anak mo. Paano nangyari? Hindi siya anak ko. Ella Jones, pinapanis mo ang buhay ng nanay ko. Akala mo mahina siya. Gianna, Pero kinabukasan ng pagkapanganak sa akin, pinainom ka niya ng gamot at dinala ka sa ospital at pinuputol ang iyong vas deferens. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. puta, niloko mo ako. At ikaw, walang kilalang ama ang hayop na to. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako mawawalan ng lahat? Karapat dapat kang mamatay. Ang pupuntahan mo ay hindi Africa, kundi impyerno. Sige, umalis na tayo dito. Masyadong marumi ang lugar na ito. Hindi ba talaga anak niya si Monica? Sino ang nakakaalam? Naniniwala siya, hindi ba? Daniel, bakit ang tatay mo at mga matatanda ay talagang kinikilala ka? Dahil natatakot sila sa akin, pero gusto nila akong magdala sa kanila ng malaking benepisyo. Red Umbrella Group. Daniel, naalala ko kung sino ka. Sino ako? Nawala rin ang nanay ko. Pero dapat tayong maging mas matatag para mailigtas ang sarili natin para mabuhay ng mas maigi kaysa sa lahat. Pagbalik ko pagkalipas ng 10 taon, nakatayo na ako sa tuktok. At papasukin kong yumuko sa harap ko ang lahat. Gianna, naalala mo ba nung tinanong mo ako kung ano ang kailangan ko? Ano ang gusto mo? Kailangan kita, ang pagmamahal mo. Nagplano ako ng 10 taon, kaya ibibigay mo ba ito sa akin ngayon? Marami pa tayong oras, ang haba pa ng buhay.